Magandang hapon Pilipinas. Okay, kumusta kayo mga kaloys? And good evening dito sa North America. Ayan. So, pag-usapan natin ito mga kaloys, itong tungkol sa polvoron mga kaloys. Kasi nga 'di ba, yung ginawa nating live stream talagang masasabi natin na yung bumangon pala ay yung mga drug lords mga kaloys. Paano bababangon ng mga drug lords kung mayroon na silang drug protector? Siyempre, yun yung nagpapalakas ng loob sa kanila, right? At diniscuss na rin natin kung sino yung mga na-appoint. Karamihan sa kanila ay mga dilawan. Kailan ba laganap yung drugs? Di ba nung time ni Noy mga kaloys? So, ayun, sila pala yung bumangon mga kaloys. Right? So, bago tayo magsimula mga kaloys, inanyayahan ko kayo na mag-follow sa Twitter, okay? Sa aking account sa Twitter, Bagong Lipunan 72. Kasi po, mga kaloy, sa Facebook talaga mga kaloy, dilawan talaga. So, naging bias sila kung mag-post ka na anti-dilawan yung post mo. Talagang matatanggal talaga yung page mo or ma-disable yung account mo. Kaya gumawa na rin kayo ng Twitter kasi doon malaya tayo, okay? Magpapahayag ng ating political opinion. At maraming salamat mga kaloys. And shoutout pala dun sa mga nandito, lalo na yung nauna. Okay? Kanina pa nag-aantay. And please follow yung backup channel. Okay? Mag-subscribe na rin kayo. Boss ng Pilipinas, okay? In case, okay, tatargetin nila itong Bagong Lipunan kasi mataas po yung engagement natin mga kaloy. So, pag-iinitan talaga tayo. So, mag-subscribe na kayo dun sa boss ng Pilipinas. Yun yung backup channel natin mga kaloys. Okay? At maraming salamat. At kung gusto nyo rin ng manood ng ibang vloggers na may kumbaga may laman yung sinasabi, nasa description po yung mga link nila mga kaloys. At maraming salamat po. So, simulan na tayo mga kaloys. Dito mga kaloys, sinabi ko dito na may tatlong source nagsasabi tungkol dun sa sumisinghot ng polvoron sa Malacanang. Okay? So, sino yung nag-coin nito, yung pangalang polvoron? Alam naman natin si Maharlika, right? Yung vlogger. Okay? Tapos, yung unang source ay nagsimula kay Pangulong Duterte. Tapos, eto mga kaloys, okay? Yung third source ko, okay, ay isang BFF ng kapamilya ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nga 'di ba questionable yung sinabi ni Pangulong Duterte. Bakit niya nasabi 'yon? Pamumulitika ba 'yon? Nagsabi ba talaga siya ng totoo? Tapos ito naman si Maharlika, 'di ba? Nagsabi siya na kung may mangyari sa akin, parang ganon, kung igigipitin niyo ako, talagang ilalabas ko yung yung video kung saan sumisinghot daw ng polvoron yung sa Malacanang. Di ba? Ayun, so yung third source talaga mga kaloys, talagang na-bothered talaga ako mga kaloys kasi tatlo na sila Kumbaga tatlo na sila. Tapos yung third source mga kaloys, talagang tumugma dun sa nangyari, okay? Dun sa interview ni Boy Abunda. Okay, so pag-usapan natin mga kaloys. Sa mga nandito po, ito lang po ay nagre-research tayo tapos ating bigyan ng reaction or observation tapos bigyan din natin ng analysis. Nasa sa inyo na po yun kung sang-ayon kayo sa analysis na ibibigay ko sa inyo. Wala namang pumipilit sa inyo. Kung ayaw mo, di wala akong magawa. Pero kung gusto nyo or sang-ayon kayo, i-like nyo naman yun, okay? Yung video at i-share. Okay? So simulan na tayo mga kaloys. Dito nagsimula yun mga kaloys, di ba? Yung sinabi ni Pangulong Duterte na may isa daw kandidato na talagang nagdodroga. Okay? Tapos cocaine ang tirada. Social naman mga kaloys, right? So dito nag-away yung mga Marcos loyalist kasi nga hindi nila akalain na sasabihin ito ni Pangulong Duterte. At ang natamaan nga rito, hindi naman natamaan, kumbaga ang tinuturo, okay, kahit yung mga dilawan ay sinasabi na yun na nga si Bongbong Marcos, tapos pati yung mga mga Marcosolis nagagalit kasi nga ang patama ni Pangulong Duterte talagang si BBM.
Kung titingnan mo yung mga clues niya, BBM talaga. So, dalawa ng kampo na nag-agree dito kay Pangulong Duterte. Right? Kaya nga, ito yung time nung before pa nung election, right? So, nag-away-away nga dahil dito. Tapos, ito na nga, yung may isang vlogger na talagang sinasabi na hindi si Duterte nagsabi noon, may bumulong. So, gusto nila na si Bongo ang nagbulong, di ba? Kasi ayaw nilang awayan si Duterte kasi nga, di ba, malalaman na ano pa lang talaga sila, balingbing. Ayan na nga, di ba? Naging best friend na ni Nonalista. Right? Pero bakit tahimik siya ngayon, mga kaloys? Kung titingnan mo yung vlog niya, di ba, nawala daw yung Facebook page niya, tapos mabalik, ganyan. Wala nang masyadong engagement o hindi kaya nanalo siya sa loto, mga kaloys. So, ito mga kaloys, dahil dito sa akusa, okay, kahit naman hindi binanggit ang pangalan, nagpa-drug test. Okay? Si Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nga, kahit sinong tatanungin mo, patama talaga sa kanya. At ito nga mga kaloys, di ba? Naalala niyo si Attorney Vic. Right? Nakakaawa si Attorney Vic, mga kaloys. Tingnan mo, di ba, kung gaano yung suporta niya sa Pangulo. Pero ito na nga, pinagkaisahan. Kasi nga, di ba mga kaloys, kung ikaw ay balakid sa mga masasamang tao, talagang tanggalin kanila, di ba? Sisiraan kanila, di ba? Siniraan nila sa Attorney Vic, hindi na kayanan, nag-resign na lang. Ito naman si Bantag, gumawa ng tama, sinira yung mga kubol, so wala nang matirahan yung mga drug lords. Ayan, nasuspend, right? Tapos sinasabi na pinatay niya si Percy, right? Siya daw ang mastermind, pero ayon sa ating research, malabo. Kasi nga, yung si Percy, tinitira niya si Bantag 2020 pa, tinawag pang bantog at mayabang daw. Bakit hindi ginawa ni Bantag 2020? Presidente pa si Pangulong Duterte. Right? At saka ngayon, mga kaloys, parang nakalimutan na yung Percy Lapid case laban kay Bantag. Kundi, nagpo-focus na sila doon sa tanim kabayo, 'di ba? Yung naguhukay daw, kung ano-ano nilang isipan, 'di ba? Yung mga manok, mga tanim manok, 'di ba? So it's not anymore about Percy Lapid. Kumbaga si Percy Lapid talaga ay naging sacrificial lamb lang, 'di ba? Kasi nga sabi ni Boying, si Lapid daw ang kumuha ng video sa bahay ni pero sa ating research ay hindi sasakyan ni Lapid yung kumuha. So, Starex at na-link natin na posible kasi Starex may mga pulis okay na sasakyan na Starex ang brand. Okay? So sa mga hindi pa na hindi nakapagpanood nung live stream natin tungkol dun sa video i-review niyo yung mga videos na ginawa namin. Okay? So ito nga si Attorney Vic, nakakaawa nga nung tinitira to si Attorney Vic wala mo lang sinabi si Pangulong Bongbong Marcos. Yung nahuli yung anak ni Boying, talagang press, talaga, na wala daw reason kung bakit si Boying mag-resign. So, yun yung first na source natin, di ba, kay Duterte. Tapos, ito naman, yung second na source natin about dun sa, ito na nga yung pulburon. Kumbaga, cocaine ang tawag ni Duterte, kay Maharlika naman ay pulburon. Right? So, maraming tatanong kung ano yung pulburon. So, kumbaga, hinalantulad lang sa pulburon. Sino ba namang sisingot ng pulburon, mga kaloys, di ba? Nakakahiya naman kung mamatay ka sa pulburon kasi suminghot. Right? So, ito na nga, si Maharlika na-expose ng pulburon sa Malacanang. Sino ba yung sa Malacanang? Right? Yun yung question. At ito, mga kaloys, ito yung third source talaga, mga kaloys, na narinig ko talaga. Okay? Narinig ko talaga sa BFF ng kapamilya. Okay? Kasi ganito ang question, mga kaloys. Totoo ba yung sinabi ni Maharlika about sa pulburon? Bakit hindi kayo nagagalit kay Maharlika? At ang sagot, mga kaloys, okay? Totoo yung sinabi ni Maharlika. So, bakit? Parang, supposedly, di ba, magagalit ka kung hindi totoo talaga. Pero sumang-ayon kay Maharlika. So, that's the, kumbaga,
Yun yung intriguing na part. Hindi ko pwedeng mga kaloys, sasabihin talaga yung kasi nga delikado. Ay, nasa Pinas pa naman, baka magiging Percy Lapid rin, di ba? So yung point lang dito mga kaloys, nag-iisip ako, totoo ba yung sinabi? Anong reason bakit magpulburon mga kaloys? Yung tanong. Diba? Kasi nga kung totoo yung sinabi ni Maharlika, anong reason? Yun yung second na question. Alam mo mga kaloys yung sagot? Dahil sa depression. Di ba kalamitan naman ng mga nagpupulburon talagang yung mga depressed, okay, na mga tao. Right? Karamihan sa kanila, mga depressed. So, hindi biro yung ma-depress ka mga kaloys. So, nag-research ako mga kaloys. Di ba yung sinabi ni Maharlika na daw, may nagpopulburon, di ba? Pero panoorin natin itong video ni Maharlika mga kaloys na talagang nag-trigger talaga na doon sa nakita ko. Okay? Nag-research ako mga kaloys. So, panoorin mo natin ito mga kaloys, si Maharlika. May mga ganun tayong pangarap. Hindi po babangon ng Pilipinas kung ang DOJ Secretary based sa statement ni Bantag ay kayang mag-arbor ng mga Diyos ng pulburon. Napapatanong tuloy ang taong bayan. Si Boying ba ang nagsusupply ng pulburon sa Malacanang? Kay BA? Yun. Di ba? BA, babaeng ahas. So, matitrigger ka mga kaloys. Bakit ganun? Bakit ganun? So, di ba ang natin, alam natin na negative si Pangulong Bongbong Marcos dun sa So, sino? Right? Ito si Maharlika, di ba ang tawag nga niya, babaeng ahas, pero alam naman natin yung clues niya na si First Lady, mga kaloys. At alam naman din natin na ang First Lady, okay, si Liza Araneta Marcos, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na magaling talaga siya maglagay ng mga tao. Okay? Magaling siya. Kumbaga, bilib na bilib ang Pangulo dito sa First Lady, magaling siya maglagay ng mga tao sa iba't ibang posisyon. Kaya nga, hindi kaya si First Lady ang may pakana kung bakit nasa posisyon si Boyeng Rimulya, mga kaloys. Diba? So dito, malinaw sa statement ni Maharlika, supplier daw, hindi kaya nagtatanong lang siya, okay? Nagtatanong lang naman. Hindi kaya daw si Boyeng Rimulya ang nag-supply ng polvoron sa Malacanang kay BA. So ibig sabihin nun, kay First Lady. Okay? Yun yung interpretation natin sa tanong ni Maharlika. Di ba yung third source ko mga kaloy, di ba? Yung BFF ng kapamilya nila. Sabi nga na totoo yung sinabi ni Maharlika. Kumbaga hindi nila kailangan sitahin si Maharlika kasi totoo. So nakakagulat mga kaloy. So ang reason daw bakit nagganon ay sign of depression. Okay, na-depress, sobrang depressed daw nung 2016. So yun yung clue. Okay, 2016. Bakit 2016? So nag-research ako mga kalays. 'Di ba sabi BA daw. So nag-research ko. Ayan. Ito yung suspecha ko. Ito yung sign of depression. Kumbaga, ito kaya yung reason, 2016. 'Di ba? Sabi niya dito sa interview, kay Boy Abunda, na because in 2016, we really thought we would win. Alam naman natin, di ba? Dinaya. And it's really painful. Okay? Napakasakit. Right? So, ito pa mga kaloys. Ang sabi pa dito, in my mind, try losing and living with it for 6 years. That's difficult. So, yun ang ayon dun sa BFF na talaga daw, yun talaga ang reason. Okay? Ng pagpupulburon, mga kaloys. Okay? So, yun na nga, mapapaisip na tayo, di ba? Parang na-connect na natin din na bakit itong di ba, base sa ating mga last live stream, okay, simulan natin dito mga kaloys, ito yung mga connection natin, di ba? Nag-discuss tayo dun sa nahuli, okay? Nahulihan yung anak ni Boyeng Rimulya ng Mary Jane o marijuana. Right? Tapos,
after 9 days, pinalitan na yung PDEA chief ng isang dilawan. Okay? Appointee ni, Noynoy Aquino. Right? So, dyan pa lang, mag-ano ka na. Tapos, hindi pinaresign ni Pangulong Marcos. Kasi daw, hindi naman siya ang gumawa, kundi yung anak niya. Pero sa atin nga, out of delicadeza, at saka para din maging patas, kasi nga DOJ secretary siya, yung prosecutor under sa DOJ. Kahit nasabihin pa niya na hindi siya makikaalam, sino ba namang prosecutor, 'di ba, na hindi alam na ito yung kaso ng ng boss ko, yung anak ng boss ko. Hindi ka ba manginginig? Kung kaya nga nilang sirain si Bantag, 'di ba? Na astigin na talaga. Ikaw pa kaya na prosecutor? Come on. Right? So, ang panawagan nga natin until now, dapat mag-resign tong si Boying Rimulya. Para maging patas. Patas sa kaso ng kanyang anak at patas din sa kaso ng yung kay Bantag, right? Kay Percy Lapid, maging patas. Right? So, ito pa, 'di ba? Sa ating last live stream, na-connect natin itong si Dilema at saka si Aguho, yung Sir Herman Aguho na isang big time drug lord, top 4 sa Bilibid na big time drug lord. Na-connect natin. Balikan nyo yung last live stream, paano na-connect sila. Yung pala, yung bagong NBI director, August, na appoint, appointee ni Dilima dati as OIC ng NBI. Right? So, malakas si Dilima sa NBI. At sabi nga ni Bantag, itong si Aguho daw kinuha ng NBI. At na-link natin itong si Aguho doon sa, kay Aldrin, na isang Sputnik leader kung saan member yung namatay na middleman. So, doon natin na-connect lahat. Right? So, ibig sabihin nito, malaki ang probability na bumango na yung mga drug lords kasi may mga protector na sila, mga kaloys. Right? Natanggal na si Bantag na talagang mortal enemy ng mga drug lords sa Bilibid kasi wala silang mga kubol. Nasira talaga. Hindi lang raid ang ginawa, kundi sinira yung kubol, mga kaloys. At ito pa, mga kaloys, di ba? Yung pinalit kay Katapang, kay Bantag na si Katapang, ay isang dilawan, BFF ni Noynoy, di ba? Tinakal na natin yan, di ba? Ang loyalty nito ay talagang sa mga Aquino. Siya ang pinalit, right? Do you think hindi niya papaboran si Laila de Lima na isang dilawan? Kailangan pa bang itanong yan, di ba? It was very obvious. Tapos ito pa, di ba? Sa ating last live stream, itong topic na to, na-connect natin na isa sa tinuro ni Pangulong Duterte na general kaklase ni Katapang. Right? Sa PMA. Right? Do you think hindi tutulungan ni Katapang yun? Diba? That's the question. Pero hindi na natin kailangan itanong. It's very obvious naman, mga kaloys, right? Right? So, ito pa, mga kaloys. Yung last live stream natin, di ba? Tungkol dun kay Boying at tapos yung kay Escorial na connect. Kasi sabi ni Boying na galit na galit si Bantag. Hindi tayo naniwala. BFF ba sila ni Bantag? Hindi ba niya alam na 2020 tinitira na ni Percy si Bantag? Right? So, nagkamali-mali yung sinabi ni Boying na sisinungaling talaga siya. Right? So, ang source nila nito itong si Escorial, yung gunman na nagtakatay na biglang nag-surrender. Tapos, pabago-bago pa yung mga statement. Tapos, yun na nga, nahuli natin na gumawa lang pala ito ng pabor doon sa kaibigan niya na gustong lumaya. Kumaga gumanda yung papel doon sa Bucor. Gustong lumaya. Pinakulik natin, di ba, ni Aguho, di ba? Yung drug lord, di ba, gustong lumaya. Hindi kaya ito yung kasunduan na gawin mo to, okay? Gawin mo to kay Lapid, tapos pag nawalan na yan si Bantag, gaganda na yung papel at makakalabas ka na. Diba? Sabi din ni Bantag na may dalawang drug lords na gustong palabasin itong si Boying, mga kaloys. So, anong interpretation natin ito, mga kaloys? So, ibig sabihin nun, okay, yung mga akusa ni Bantag, talagang bumabangon ang mga drug lords, di ba? Kasi nga, may mga protector na sila, mga kaloys. At na-connect din natin, mga kaloys, na
itong si Boying, kalamitan naman sa mga DOJ secretary, 'di ba, ay tumakbo bilang senator, right? 'Di ba si Laila biglang tumakbo ng senator, nanalo. 'Di ba nakulong nga dahil nga nagbigay ng pera. Kasi nga pag tatakbo ka ng senator, kailangan mo talaga hindi unless sikat ka. Hindi naman sikat si Laila de Lima. That time, hindi naman sikat to si Boying. So kailangan mo talaga ng pera. Saan ka kukuha ng pera? 'Di ba? 3 years from now. Kaya mo bang mag-ipon ng ilang hundreds million, mga 'di ba? Kailangan mo talaga ng funding from kanino? Alam mo ng sagot, mga kaloys. Right? So kaya nanawagan tayo na mag-resign na tong si Boying Rimulya, mga kaloys. So ang pinakamalaking katanungan talaga, mga kaloys, bakit tahimik ang Pangulo tungkol dito? Present na natin, 'di ba? Yung mga link. Right? Bakit tahimik siya? Aanhin mo yung mga, kumbaga mag-invite ka ng investor, kung makikita naman ng investor, talamak ang polboron sa Pilipinas, di ba? Ikaw investor ka, di ba? Papayag ka ba na mag-invest sa Pilipinas? Di ba? Maglagay ka ng malaking pera doon kung alam mo naman yung kalakaran, di ba? Na maraming mga drug lords, mga kaloys. Right? So, magiging walang kwenta pag hindi ito masolusyonan. Right? Hindi kaya nga nagtatanong si Maharlika, hindi kaya itong si Boying supplier sa Malacanang? Tanong lang naman, mga kaloys. At kung totoo talaga yon, di ba, na may gumagamit talaga or nagpupulburon sa Malacanang, sino ang supplier? Kasi hindi ka na makakuha ng ganun kung wala kang supplier, right? Syempre, di ba, yung supplier, ano na yun, di ba, nagsusupply ka, maging protector man yung sinuplayan mo. Kaya tuloy pa rin yung negosyo mo. Okay? Kasi may protector ka. Right? So, yun, mga kaloys, ano sa tingin nyo? Tatlo na, okay? Si Duterte, si Maharlika, tapos kinonfirm ko sa BFF ng kapamilya. Ano sa tingin mo, mga kaloys? Yan kayang reason bakit tahimik ang Pangulo tungkol dito sa issue ng droga? Diba? Bakit hindi minention ng Pangulo yung sa SONA niya about war on drugs kung itutuloy niya, mga kaloys? Diba? Maraming nagtatanong. Tapos ito na nga ang nangyari, diba? Hindi kaya, mga kaloys, yun yung kumbaga ito yung magiging downfall ng ating Pangulo. Right? Ayan, shoutout pala kay J. De Leon. Thank you po for the support. Ayan. So, kayo na, mga kaloys, kumbaga magbigay ng reaction sa shinare ko sa inyo. Please comment na lang kung ano sa tingin nyo. Naniniwala ba talaga kayo na may pulburon, okay? May sumisinghot ng pulburon sa Malacanang base sa aking 3 sources, okay? Duterte, Maharlika, at saka yung BFF ng kapamilya. At kaya nga may katanungan tayo dahil sa ating mga talakayan, okay, sa ating mga live discussion, dapat bang magpa-drug test si Boying, Katapang, at ang babaeng ahas? 96% sa ating viewers ay nagsasabi na dapat lang. Okay? So, yung mga kaloys, regarding naman dun sa marijuana, mga kaloys, may share ako sa inyo, mga kaloys. Dito kasi sa Canada, legal na yung marijuana. Okay? So, ako, mga kaloys, nagmamarijuana rin ako. Okay? Nagmamarijuana ako, pero hindi yung kasi I don't smoke. So, ito, mga kaloys, i-share ko lang to sa inyo. Ito yung mga benefits sa marijuana, mga kaloys. Ito kasi, mga kaloys, ito, kung makikita nyo to. Ito kasi, parang lotion or cream siya. Okay? Mabibili mo to, kasi di ba dito malamig masyado ito sa Canada, nagka-crack o nagda-dry yung skin mo, nagsusugat-sugat. So, ito yung ginagamit. Very effective talaga siya, mga kaloys. Kaya bumili ako. Kahit mahal siya, bumibili ako. Kaya nagmamarijuana ako, pero para to sa kamay. Para hindi masusugat yung kamay ko. Okay? Kasi nagka-crack talaga. Tapos, ito pa yung another product niya, mga kaloys, sa marijuana. Ito yung parang lip balm. Okay? Yan, hemp or cannabis or marijuana. Okay? So, nag-ano nga ako, baka mahay ako dito, pero hindi, mga kaloys. Kasi magka-crack talaga yung lips mo dahil sa lamig. Kaya, mo siya sa lips mo. Okay? Para, siya. Kaya,
Ayun na nga, nagmamariwana ako. Iba ang lasa mga kaloys, parang, yun na nga, pero hindi ka naman mahahay. Okay? Pero yun na nga, effective siya, hindi magkakrak yung lips mo. Kaya sabi ko nga, tama lang na naging legal yung marijuana kasi may mga advantages and benefits din siya, mga kaloys, tulad nito mga kaloys. Kaya ako nagmamariwana ako, pero ito lang. Okay? Hindi yung gumagamit lang ng smoke because I don't smoke mga kaloys. So yun yung share ko sa inyo mga kaloys. Kaya nung nahulihan ng marijuana yung anak ni bawal sa atin, 'di ba? Sundin yung batas. Kailangan din na di ba inakusa ni Bantag na si Boying yung marijuana, dapat patunayan, di ba? O magpa-drug test na lang siya, mga kaloys. So, ayan mga kaloys, ano sa tingin niyo yung discussion natin? Naniniwala ba talaga kayo or malaki na ba talagang probability na totoo tong issue about pulburon sa Malacanang kaya tahimik ang Pangulo tungkol dito sa war on drugs at tapos yung mga gustong ipalaya ng mga drug lords? Yun yung katanungan mga kaloys. And maraming salamat pala sa mga nandito. Sobrang dami na po ang nanonood mga kaloys and I thank you for your support. Ang sa atin lang dito ay observation and analysis at sa inyo na yon. Okay? Kumbaga, nagre-research lang ako, pinipresent ko sa inyo yung mga sources ko, binigyan natin ng reaction at saka analysis at kayo na ang bahala. Okay? Kung gusto niyo yung video, i-like nyo or i-share nyo, kayo na ang bahala mga kaloys. Ang ano lang naman natin dito, ang aim natin dito ay masugpo itong droga sa Pilipinas para mabangon talaga ang bayan mga kaloys. Right? Kasi yun naman talaga ang wish ng mga OFWs, okay? Hindi lang yung mga nasa Pilipinas na dapat gaganda ng Pilipinas para pag mag-retire yung mga OFWs, okay, masaya. Okay? Hindi na maghihirap. And ako pala ay naniniwala sa Marcos brand of leadership na talagang yun yung maging mga solusyon para maiangat ang bayan. Kaya nga lang nakikita natin ngayon sa pamalaan ni BBM, talagang wala akong makitang Marcos brand of leadership, kundi Araneta at saka Arroyo. Right? Kaya nga, yun, nababasa ko yung mga comments yun na nadidismaya kayo. So, ayun mga kaloys, maraming salamat ulit and I'll see you sa ating next na live stream. Bumili talaga ako ng mga instrument mga kaloys. Ito ay tungkol dun sa loto nga, di ba? Kasi 200 million na mga kaloys, di ba? Pero i-explain ko sa inyo mga kaloys na talagang pwede talaga lang dayain mga kaloys. At pwede talagang, kumbaga, i-assign nila kung sinong manalo. So, i-explain ko yun sa mga kaloys at bibigyan natin din ng time, okay? Na i-explain ko sa inyo yung mga kaloys in details, okay? So, maraming salamat mga kaloys and see you. Okay?